Hello mga ka-legit Davercads! Aba, Miss Karen Aistrup and Miss Atasha Mulak, mayroon pong malaking pasabog, ngayong taon 2023 hanggang sa susunod na mga taon. At of course, ngayong araw nga ay trending na trending din ang EAT dahil sa mga naganap ngayong araw. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Tulad nga na lagi natin ginagawa bago tayo magpatuloy, pinapasalamatan muna natin ang lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. And of course, ngayong araw nga, pag-usapan natin to dahil matapos ngang lumapag, ito pong si Mr. Jose Manalo dito po sa Bacolod kung saan kasama niya po si Tito Sen, si Wally Bayola, maging si Tito, si Alan Kay, Sos Mario Josep, nakalimutan agad. Si Alan Kay na kung saan syempre mga taga Bacolod kasi si Alan Kay. Kaya talagang isinama siya doon dahil meron silang tinatawag na common ground nung mga taga Bacolod. And this time, sobrang napakasaya po nung kanila pong pagpunta roon dahil isa nga yun sa mga nirequest po ng governor ng Bacolod na kung maaari nga ay dalin ng EAT ang kanilang team doon po sa lugar ng Bacolod kasi yun po ay request ng ilan sa mga kababayan po nila. Kaya hindi po nila pinahindian yung governor kasi nangako po yung governor na siya po ay sasagutin niya nung parang ilan sa mga gastusin nga ng netong EAT, makapunta lang sila doon. So napakagaling po ng governor kasi alam niyo po, minsan kasi yung pagsugod din kasi ng EAT o kahit po nung dati pa yung mga sugod by mga kapatid segment, nare-request po yan ng bawat barangay. Ngayon, pag malakas po ang barangay mo, magaling siyang maglakad, matyaga, talagang lagi kang pupuntahan nito, no? Kasi sila po yung parang nagre-request sila na kung maaari yung mga kababayan nila yung tulungan. And isa pa sa mga dahilan, puro taga Maynila kasi, puro along Metro Manila, sa District 1 lang talaga or dito lang po talaga sa District 1 to 6, di ba? So nakakaikot po sila dito sa Maynila. Kaso nga lang, doon po sa province, bibihira lang. Kaya naman, ginarab na po nila yung opportunity na pumunta doon. Yun nga, very new kasi kasama si Tito Sen sa mga sumugod and Mascara Festival pa, no? Talagang sobrang saya at pinakita talaga nila. And this time, eto naman. Nagte-trending po ngayon ito pong bagong pakulo ng EAT na tinatawag na Pera Pino. Alam niyo po, parang feeling ko isa sa mga platform po ito ng EAT para din po i-promote yung mga girls na sa singit, diba? Kasi para magkaroon ng bago kasi kung dati pinapasikat nila mga dancers, group of dancers, diba? Like yung sex bomb dancers tapos sumunod po yung EB Babe. So this time kakaiba naman, 'di ba? Parang puro singers po yung kanilang dinevelop na group para at least ito po yung magiging katuwang nila sa bago nilang segment na therapy. And this is very very interesting po yung game dahil ni isa sa kanila wala pong makahula o wala po talagang kumbaga parang diskarte lang at yung mga clue na ibinibigay po ng mga singers kasi kumakanta sila 'di ba bawat round. At doon mo babasahin kung paano ka maglalaro dito sa therapy na ito. And very interesting dahil wala pa pong gumagawa na nito sa any noontime show. Pinapatunayan lang po dito ng EAT na talagang nag-iisip ang mga creative staff dito. Hindi basta-basta sila kumokopya lang. At ito yung isa sa mga sikreto kung bakit tumagal sila ng 44 years dahil magagaling po talaga sila as in. And this time, minelcome din po ng ilan sa mga legit Davercads, kumbaga binasag po ni Miss Maine Mendoza ang chismis kasi nga 'di ba ilang mix din nating hindi napanood itong si Maine kasi nga meron silang pinuntahan ni Mr. Arjo Atayde na kanyang husband sa ibang bansa at talaga makikita natin yun sa kanyang mga Instagram and Twitter
At minasad niya yung tsismis na tinanggal siya sa EAT. Hindi po yan tatanggalin. Diyos ko po, baby po ng TBJ yan. And this time, eto naman, goosebumps lang kasi eto na pala yung isa sa mga pasabog ni Miss Atasha Mulak this year. Kasi this coming October 25, 2023, lalabas na po yung kanyang first ever single. Biruin mo, ilang weeks pa lang siya sa EAT pero nag-level up na po yung kanyang kanyang yung career. Una naging modelo siya ng bench, naging host at ngayon naman singer. Hindi pa po natatapos diyan, pati si Miss Karen Aistrup, sobra po yung pasasalamat dahil po sabi niya, I've just reached 320,000 followers. Thank you for continuing support. I could never have this for without you guys. Ayan. So, iyon po yung ilan sa mga pasasalamat nila. Napansin ko rin na dito po sa tape, ito nga, kasi di ba may mga sayaw, may mga dance step din po ang E80 girls sa parang ini-exaggerated nila. Yung talagang as in talagang parang grabe yung pagsayaw nila. Eto na talagang pati yung mga ganong bagay kinokopya pa rin. Ayan, no, nakita natin yan. Nakita, diba? Ganyan yung mga dalaw nila eh. Dalawan nila eh. Kaya hindi natin maiwasan ikumpara itong si Cassie kay Atasha. Kasi si Cassie, wala pa siyang napapatunayan eh. Pero si Atasha kasi ito na, sunod-sunod na po yung kanya mga projects. And this coming 2024, mas marami pa po tayong aabangan sa mga E80 girls. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating legit Daverkads sa mga comments po niya sa last update natin. Unang komento mula kay Ma'am Shi o Mr. V. Ruiz, sabi niya mahigpit na pinagbabawal sa batas natin ang involuntary servitude. Hindi pwedeng pilitin ang isang tao na magtrabaho kung ayaw na niya sa kumpanya. In short, forced slavery. Ang actual na resignation ay dapat 1 month pero kung may just cause ka, pasok ka sa immediate resignation. However, may consequences naman yung bigla ang alis sa kumpanya na walang dahilan. Diyan naman papasok yung damage in favor sa kumpanya. True. Kasi nga, di ba parang nag-decide po kasi si Miss Karen Aistrup na ayaw niyang manatili sa tape kahit po meron siyang kontrata doon. Parang pinaboid niya. Umaga parang nag-resign siya. Pwede naman yun eh. Wala ka nga lang makukuha, di ba? Na tinatawag na back pay kasi nag-resign siya. So pinapili siya kung sa tape or sa Itbulaga at pinili niya ang EAT. Sabi naman po ng ni Plerida Lopez, sana ma-maintain ni Karen ang pagiging sweet, natural at humble. Wag sana siyang matulad sa iba na nagsisimula ng pahambol. Pero nang sumikat, tumaas na ang ere at pati pagsasalita medyo maarte. Manatili sana siyang nakatapak sa lupa para mas malayo pa ang kanyang marating sa larangan ng show business. Suggestion ko lang mag-aral sana siya. I-budget niya ang oras niya between work at schooling. Dahil aminin natin, pag nalaos at least may spare tires niya siya. Meaning, may pupunta siyang kapaki-pakinabang na trabaho. True naman. So, ito po laging sinasabi ng ilan sa mga nasa showbiz na hindi po talaga, parang kahit man sa mga normal na tao, regular na tao, diba? Wala naman talagang forever. Kailangan po, or walang permanent sa mundong ito except the word change, diba? Nagbabago ang mundo, so kailangan po talaga mag-aral din siya. Yun po yung ilan sa mga payo ng ilan sa mga Daverkads. Sabi ni Ma'am Shitida Mateo, ay nako, tigilan niyo yung batang si Karen. Huwag niyong sirain ang kinabukasan ng bata. True, no? Kasi ang dami po kasi nang babash kay Karen noong mga nakaraang araw. And then nung nailabas po natin yung kanyang kwento dito po sa ating pong channel, doon nakita natin talaga na ang dami po palang supporters nitong si Karen Aistrup. And Miss Crisanta Sanchez also said, tama ang desisyon ni Karen na sa EAT sumama. Kita naman ang lahat na nag-i-improve siya sa pag-host. Kung sa tape pa rin siya, hindi siya mapapansin. Unless matapatan sa show ng EAT, kita naman sa katibayan ni si Cassie, di mapapansin yun. Kung di dumating si Atasha, muntik
pabawasan ang paglabas ng tape bulagta kung di lang kailangan tapatan. Totoo po yan. Kung hindi po lumabas si Atasha Mulak at sinabing parang pinagsasabong silang dalawa, ay naku, hindi siya everyday na mapapanood sa tape. Kaya magpasalamat talaga siya kay Atasha Mulak. Kasi blessing in disguise po yung pagdating ni Atasha, no? And another comments coming from Miss Arsenia Dula. Mas maganda na nasa E80 si Karen dahil aalagaan siya dyan at sisikat siya dahil lahat ng hinawakan ng TBJ ay sumikat talaga. Basta Karen, manatili kang mabait at magmalaki para marating mo ang kasikatan. At huwag maging mayabang, hangang-hanga, heart. Yun. So, salamat po Ma'am Shi Arsenia Dula sa inyo pong komento. At maraming salamat din po sa lahat ng mga legit lover cards natin na nagbigay ng kanilang mga opinion. And of course, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. At i-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!